But the Lord stood by me and strengthened me, so that through me the message might be fully proclaimed and all the Gentiles might hear it. So I was rescued from the lion's mouth. The Lord will rescue me from every evil deed and bring me safely into His heavenly kingdom. To Him be the glory forever and ever. Amen. May the Lord add blessing to the reading of His word. Kayo po'y makakaupo na. Tayo po'y manalangin. Amang banal, salamat po sa inyo pong biyaya sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat kayo po ang nagdala sa amin sa lugar po na ito upang muling sumamba sa inyo na sama-sama bilang magkakapatid na tinawag at tinubos mo kay Kristo. Pinupuri po namin kayo, Panginoon, sapagkat kayo po ang nagdala sa amin dito. Ano man ang aming mga pinagdadaanan, ano man ang aming mga kalagayan, kayo, Panginoon, ang aming matibay na sandigan. Kayo, Panginoon, ang aming pagtitiwalaan. Kayo po ang aming aasahan. Kaya naman sa aming kalagitnaan, O Diyos, malayang kumilos kayo, ihatid ang pagpapala ng inyong salita, ang pagpapala ng inyong presensya, at ang pagpapala ng bawat isa na nandirito. Lumabas po nawa kami sa bulwagan na ito na dala ang kalakasan na hatid ng salita mo, ang encouragement mula sa mga katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo, at ang kalakasan na mula po sa bawat isa naming mga kapatid na nandirito. Iligtas mo, Panginoon, ang mga wala pa kay Kristo, patatagin ang pananampalataya ng mga na kay Kristo na. So that, Panginoon, sa lahat po ng aspeto ng aming buhay, maluwalhati po namin kayo. Thank you, Lord, for sustaining us in this great series on 2 Timothy. Prepare our hearts, Lord, as we begin our new sermon series on the book of Titus sa darating pong July. May your blessing be upon us, Lord, this morning. Abutin mo, Panginoon, ang aking mga kapatid. Ano man ang kanilang mga pinagdadaanan, ano man ang kanilang mga kalagayan ngayon, be with them, Lord. Magministeryo ng makapangyarihan sa kanila ang inyong pong mga salita. Linisin mo din po kami, O Diyos, upang nang sa ganun malaya naming maiatid at maidala sa inyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Magandang umaga po mga kapatid. Blessed Sunday po sa ating lahat. Katulad po ng sinabi ko kanina, second to the last sermon na po itong pagtalakay natin sa umaga na ito. And on next Sunday, we will conclude na itong sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, itong kanyang pangalawang sulat at huling sulat ni Apostol Pablo bago po siya mamatay. Ang pamagat po ng pag-aaral natin sa umaga po na to, faithful when others fall. Faithful when others fall. Alam nyo mga kapatid, kung isa-summarize po natin ang ating pag-aaral, kung isa-summarize po natin ang pag-aaral natin sa 1st, 2nd Timothy at maging sa Titus, isang salita lamang talaga ang nais ipabatid ni Pablo sa mga pastor na ito at sa bawat isa po sa atin. And that is, be faithful. Be faithful. Kung susumahin natin ang buhay pananampalataya, ang ating paglilingkod kay Kristo, susukatin talaga niya tayo sa ating katapatan sa Kanya. Katapatan kung paano natin siya pinaglingkuran, katapatan kung paano natin ipinangaral ang Ebanghelyo, katapatan kung paano tayo nanindigan sa mga katotohanan ng kanyang salita sa kabila ng opposition mula sa paligid. Especially to people who are unbelievers. Katulad ni Pablo, pagdadaanan talaga natin ang ganitong mga pagkakataon o ang ganitong mga sitwasyon. Makakatanggap talaga tayo ng mga opposition mula sa mga taong ayaw kumilala kay Kristo, ayaw magpasakop sa Diyos. Pero sa kabila ng lahat ng ito, sa kabila ng mga kapagsubukan, sa kabila ng mga opposition, trials and persecution, the Lord is calling us to be faithful. Hindi po kasi madali ang paglilingkod kay Kristo.
Hindi din madali ang pagiging Kristiyano. Lagi tayong masusubukan. Laging susubukan ang ating pananampalataya. Laging susubukan ang ating pananampalataya kay Kristo. Laging susubukan ang ating katatagan sa ating pagkilala sa Kanya. Pero ang aking pakiusap, anuman po ang ating mga pagdaanan, manatili tayong tapat kay Kristo. Manatili tayong tapat sa Kanya, na sa Kanya umaasa, sa Kanya tumitingin. Upang nang sa ganon, sa Kanya din magmula yung sustaining grace so that we can move forward as believers. Alam niyo po, our perseverance in the gospel is rooted and sustained by the reality that the Lord will stand with us when others abandon us. Ulitin ko po, our perseverance in the gospel is rooted and sustained by the reality that the Lord will stand with us when others abandon us. Bakit nga ba nakapagpatuloy si Pablo sa kabila ng napakadaming pagsubok na kanyang ikinaharap? Paano nga ba siya nanatiling tapat at nakatindig na nananatiling nangangaral ng ebanghelyo sa kabila ng madami siyang kakaharapin na opposition? And sa mga bago po dito, isinulat ni Pablo itong 2 Timothy nung nasa kulungan siya. Naghihintay na siya ay pugutan ng ulo. Ito ang kanyang last will and testament. Pero sa kabila ng kanyang kalagayan, nanatili siyang naninindigan, nanatili siyang tapat. At sa kanina, yung binasa po natin, nakita natin na madami sa kanyang mga kaibigan, madami sa kanyang mga kasama sa ministry ang nang-iwan sa kanya for various reasons. Meron pa ngang actively opposing him. Pero nanatili po siyang tapat. Kasi naniniwala si Pablo na ang kalakasan niya, ang pag-asa niya ay nagmumula hindi sa mga tao. Kahit pa mga kapwa niya mga lingkod ni Kristo. Kahit pa kapwa niya mga mananampalataya. His perseverance is rooted and sustained by the truth that the Lord is with him. Diba? The Lord stood by me. Yan ang deklarasyon ni Apostol Pablo. At ang katotohanan din po na yan, ang panalangin ko ay maging realidad din sa ating mga buhay. Upang nang sa ganon, kapag na-disappoint tayo ng ating kapwa mananampalataya, kapag pinersecute tayo ng mga taong ayaw kay Kristo, we will stand by the truth of the gospel. Hindi tayo matitinag at hindi tayo tatalikod. The Lord's faithfulness in our gospel perseverance will be seen in the lives of faithful believers who will stand with us even in the midst of trials and suffering. Gumagamit ang Panginoon ng mga instrumento para patatagin tayo. Para panatilihin tayong nakatayo sa kabila ng mga pagsubok. The Lord will stand by us through the perseverance of our fellow believers. Paano mo malalaman at paano mo makikita na kasama mo ang Diyos? Na kasama mo si Kristo? Makikita at malalaman mo yan sa buhay at ministry ng kapwa mo Kristiyano. Ang ating mga kapatid kay Kristo ang gagamitin ng Diyos upang maging daluyan ng kalakasan na nagmumula sa Kanya to strengthen us. Kaya ang bawat isa na nandirito, ang bawat isa sa atin ay mahalaga. Your mere presence could be God's way of encouraging your brother or your sister. Yung tipong kahit alam nila na merong mga challenges, pero you show up faithfully every Sunday, the Lord is
using you. Para yung mga kapatid na hindi natin alam may nangangailangan ng perseverance o ng encouragement, the Lord will sustain them through you. And the Lord will sustain you as well para nang sa ganun kapag dumating yung pagsubok na kinakailangan nating mag-persevere, we will stand together. Because the Lord will strengthen us. The Lord will sustain our faith. The role of faithful friends in the gospel is crucial and necessary in order for us to remain steadfast in the ministry. Hindi talaga natin kayang ipamuhay ang pananampalatayang Kristiyano na nag-iisa lang tayo. We need the community of believers. We need the church of Christ. We need one another. Kung minsan pa nga, nararamdaman natin at nakikita natin na mas matibay pa yung ating ugnayan bilang mga mananampalataya kaysa sa mga kapatid o kamag-anak natin sa dugo pero hindi naman Kristiyano. Pero hindi po ba yon ang kagandahan ng ating simbahan? Yon ang kagandahan ng ating pananampalataya? Na dati-rate hindi natin kilala ang bawat isa, pero tayo ngayon ay pinagbubuklod ng pananampalataya natin kay Kristo. Tayo'y pinagbubuklod ng ating common love to Christ. So ang bawat isa ay mahalaga. Ang bawat isa ay kinakailangan sa ating perseverance bilang mga mananampalataya. In our passage, Paul commanded Timothy to come to him soon while at the same time mentioning the name of his co-workers and his enemies. Remember, ito na yung kanyang huling sulat. Malapit na siyang mamatay. Do your best to come to me soon. Meron pa nga binanggit si Pablo na come before winter. Bakit niya sinabi yon? Bakit kailangang dumating si Timoteo bago yung taglamig? Kasi po sa Roman Empire, during that time, ginagawa nila yung pagpugot ng ulo during the winter. Do your best to come to me soon. Come before winter. I hope maramdaman natin yung bigat at yung emosyon ni Pablo sa mga panulat niyang ito. Na nagpapaalam na siya sa kanyang kapwa manggagawa. Ipapasa na niya kay Timoteo ang responsibilidad ng pagpapastor at pangangasiwa sa mga simbahan in Ephesus. Paul will now depart this world. Sabi po ni John MacArthur, Paul did not write this section as an afterthought. It was not incidental but vital to the Spirit-inspired message. Siguro nung binasa natin yung ating teksto, ay ano bang relevance ng mga pangalan na yan? Nagsabi pa si Pablo na bring the cloak, yung tibabal ko, malamig dito. The books and the parchments. Ano ba yung mga significance ng mga bagay na yan, ng mga pangalan na yan? Inisa-isa ni Pablo yung mga pangalan ng mga taong, madami sa kanila, hindi niya nakasama nung kinakailangan. Merong isang binanggit siya na actively opposing the message of the gospel and Paul himself, di ba? Si Alexander. Binigyan ng babala si Timoteo laban sa mama na ito. Pero sabi nga ni MacArthur, this is not an afterthought. Pinag-isipang mabuti ni Pablo ang mga panulat na yan. Hindi lamang yon because the Apostle Paul is an inspired writer of the Scripture. Ibig sabihin, salita yan ng Diyos. Nais ng Diyos na mabasa natin ang mga pangalan na yan. Kaya nga po, pagpapatuloy ni John MacArthur,
The Lord wanted the rest of His church. The Lord wanted the rest of His church to know about these people in Paul's and to learn from their faithfulness or their failure. Mga lesson na itinuturo sa atin ng Panginoon. Mga katotohanan that it would be wise for us to take upon ourselves and to learn. Dahil sa takbuhin ng pananampalatayang Kristiyano, meron talagang mga mananatiling tapat. Pero meron ding mga taong hindi makakatapos sa kanilang takbuhin. Meron ding mga tao na tatalikod sa ebanghelyo ni Kristo. Dalawang bagay lamang po ang nais kong ibahagi sa inyo sa umaga pong ito. Number 1, the friends and the foes of the gospel. Mga kaibigan at mga kaaway ng ebanghelyo. Yan po yung mababasa natin in verses 9 to 15. Sabi po ng verses 9 to 15, sabi ni Pablo, "Do your best to come to me soon. For Demas, in love with this present world, has deserted me and gone to Thessalonica." Itong si Demas, sa ibang mga panulat ni Pablo, makikita natin na pinapapurihan siya ni Apostol Pablo. Halimbawa sa kanyang liham in Colossae, if I'm not mistaken. Pero dito, makikita natin na sabi ni Pablo, "Demas, in love with this present world, has deserted me." Sabi ng mga scholars, perhaps, nung tumindi yung persecution, nagtungo sa Thessalonica itong si Demas kasi baka walang masyadong persecution doon. Ang point lang, iniwan niya si Pablo. Sino pa? Crescens has gone to Galatia. Titus to Dalmatia. Luke alone is with me. So mga kasama niya sa kanyang mga missionary journey. Kasama niya sa kanyang mga paglilingkod. Pero when he was in Rome, wala sila. Nagtungo sa ibang lugar. Sabi niya, Luke, the beloved physician, yung sumulat po ng Gospel of Luke and the Book of Acts. Siya lang kasama ni Pablo. Pero itong tignan nyo, "Get Mark and bring him with you, for he is very useful to me for ministry." Remember, John Mark, yung kasama ni Pablo, I believe in his first missionary journey. Pero iniwan din siya ni Mark. And then, nung magsa-second missionary journey na sila, again, if I'm not mistaken, ayaw na siyang isama ni Pablo. Pero ngayon, makikita natin na sabi, itong batang ito na si John Mark, na sumulat din ng Gospel of Mark, ay nagkaroon ng transformation to the point na yung dating nang iwan kay Pablo, ngayon ay kagamit-gamit na kay Apostol Pablo. Verse 12, "Tychicus I have sent to Ephesus. When you come, bring the cloak." Ito yung sinasabi kong ginagamit nila para mainitan sila. "That I left with Carpus at Troas, also the books, and above all the parchments." Ito yung mga treasured possession ni Paul kasi mahal magkaroon ng books and parchments kung saan siya susulat. Imagine, malapit na siyang mamatay, pero nais pa rin niyang magsulat. Perhaps, meron din siyang mga copy ng Old Testament o ng iba pang mga kasulatan. Even sa kanyang mga huling sandali dito sa mundong ito, nais pa rin ni Pablo na makadaupang palad ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. In verse 14 and 15, ito na yung warning niya. "Alexander the coppersmith did me great harm. The Lord will repay him according to his deeds." Verse 15, yung warning niya kay Timothy, "Beware of him yourself, for he strongly opposed our message."
So in point number 1, nandoon yung mga kaibigan ni Pablo, mga kaibigan ng Ebanghelyo, mga kasama ni Apostol Pablo sa pangangaral kay Kristo, pero nandoon din ang mga kaaway ng Ebanghelyo. Those people who actively oppose the message of the gospel. Imagine mga kapatid, itong Apostol Pablo, malapit nang mamatay, ibinigay ang kanyang buong buhay sa pangangaral ng Ebanghelyo. Tiniis ang mga pagsubok, ang mga persecution. Pero even sa mga huling sandali ng kanyang buhay, hindi siya nawala ng kaaway. Hindi dahil masamang tao si Pablo, pero dahil tapat siya na sumunod kay Kristo. Mga kapatid, we cannot win people or the unbelievers by being just nice to them every time. Kasi ang mga tao, mga kapatid, especially unbelievers, they will not appreciate the gospel unless ma-born again muna sila. Unless ipaunawa sa kanila muna ng Diyos kung ano ang mensahe ng katotohanan. So it's not our job really to convince them using our own strategy. Ang panawagan talaga sa atin ng Diyos ay maging tapat sa Kanya. Just preach the gospel to them. Just proclaim the word to them with love. Because at the end of the day, mga kapatid, ang Diyos, ang Panginoong Jesus, ang magliligtas sa kanila. The names mentioned by Paul in these verses serves as an encouragement, and a warning. Maraming tao ang nanatili kay Pablo, di ba? Pero meron ding mga tumalikod sa kanya. Merong mga nang-iwan sa kanya. So itong passage na ito, verses 9 to 15, is an encouragement and also a warning. It is an encouragement because of the people who remain faithful to the gospel despite the danger of being associated with the Apostle Paul. Napaka mapanganib na maging Kristiyano noong panahon na yon. In fact, during the time of Emperor Nero, yung mga una nilang pinapatay o hinuhuli ay yung mga leader ng mga simbahan. Lalo na kung ikaw ay apostol. Sabi ng mga scholars, it was during the reign of Nero nang mamatay yung dalawang pinakakilalang apostol, the Apostle Paul and the Apostle Peter. So hinuhuli nila yung mga leader ng simbahang Kristiyano and kapag nakita nila, nalaman nila na you are a believer o kaya naman closely associated with them, manganganib ang buhay mo. Mapanganib nung unang panahon na maging isang tagasunod ni Kristo. Napaka mapanganib na maging Kristiyano noong unang panahon. Pero sa kabila nun, merong mga taong nanatiling tapat. Merong mga taong nanatiling naninindigan. Hindi iniwan ang Apostol Pablo. Tumindig kasama niya alang-alang sa Ebanghelyo ni Kristo. So we can learn from the faithfulness of these people. We can learn and we can take inspiration from the courage na meron sila. Hindi nila ganun kamahal ang kanilang buhay at ang present world na ito. They know that their greatest treasure is in the kingdom of Christ. Their greatest joy and fulfillment is in the presence of Christ. Anong description ni Pablo kay Demas? Demas, in love with this present world, has deserted me.
Mas pinili niya yung comfort ng mundong ito kaysa magdusa kasama ni Pablo. So mga kapatid, it is also a warning that love for the present world can cause someone to turn away from the gospel and its ministers. Kapag hindi tama ang pag-ibig natin, kapag hindi tama yung object ng ating pag-asa, yung object ng ating affection, yung object ng ating desire, delikado yan sa ating pananampalataya. Kapag mas binibigyan natin ng pansin yung ating personal comfort, kapag mas minamahal natin yung sinasabi ng mundo na dapat nating mahalin kesa kay Kristo, that can cause us to turn away kapag kinakailangan na nating manindigan. Kaya nga po napakaganda ng pagsulat ni Pablo dito at tama si John MacArthur na nais ng Diyos na matuto tayo sa mga taong binanggit ni Pablo. Matuto tayo sa kanilang katapatan at matuto din tayo sa kanilang mga failure. Verses 9 to 15 functions as Paul's very personal instructions to Timothy. Personal, di ba? Sabi ko nga, last will and testament. Hindi po ba kapag ang isang taong malapit ng mamatay, madalas yung kanyang huling panulat, yung kanyang huling sinasabi, yon ang pinakamalapit sa kanyang puso. Yon ang pinakamahalaga sa kanya. When Paul wrote 2 Timothy, lahat ng sinabi niya sa sulat na ito, yon ang mga bagay na malapit sa kanyang puso. Yon ang mga bagay na itinuturing niyang pinakadakila sa kanyang buhay. This letter also reveals the concern of Paul to Timothy in light of his incoming departure from this world. Kumbaga, yung magmamana ng ministry na iiwanan ni Pablo, kailangan niyang makausap in person. Kailangan niyang makita sa huling pagkakataon at bigyan ng tagubilin. And perhaps the blessing of a seasoned minister of the gospel like Paul. Pero ano po yung reality that is evident in these verses? The one reality that is evident in these verses is this. Makinig po kayong mabuti. The gospel and its ministers have friends and foes. Meron talagang mga kaibigan at kaaway ang ebanghelyo at ang mga lingkod ng ebanghelyo. Tayo bilang mga mananampalataya, mga Kristiyano, just because we believe in Christ, people will either be our friends or our enemies. Hindi po talaga tayo exempted sa ganyang mga pagsubok. Hindi po talaga tayo exempted sa mga sasabihin ng tao na masama laban sa atin. There are those people who will stand by your side no matter what, and there are those who will turn away from you when suffering comes. Reality ng pananampalataya kay Kristo. Reality ng ating ministry. Pero sa kabila noon, mga kapatid, I encourage you na huwag kayong mawalan ng pag-asa. Huwag kayong panghinaan ng loob. Look to Christ. Si Kristo ang ating tignan because after all, siya ang ating sinusunod. Siya ang ating tapat at mabuting tagapagligtas na hindi tayo pababayaan at hindi tayo iiwan. Find your hope, your joy, and your ultimate satisfaction in Christ alone.
Because whether we like it or not, mga kapatid, people will disappoint us. People will hurt us. Kaya kailangan buo na yung ating identity kay Kristo. Kaya kinakailangan na sapat si Kristo sa atin. Kaya kinakailangan kumpleto na si Kristo sa atin dapat. Dapat kumpleto ka na kay Kristo. Mga kapatid, let us learn to treasure our friends in the gospel and beware of people who will oppose and turn away from us. Treasure your friends in the gospel. Treasure your brothers and your sisters in the gospel. At the same time, beware yung mga taong pwedeng mag-oppose sa ating mensahe. O di kaya naman yung mga taong pwedeng tumalikod sa atin kapag kailangan ng manindigan o kaya naman kapag naging mahirap na yung ating kalagayan bilang mga mananampalataya. Let's go to point number 2 and the last point. So there are those friends and the enemies of the gospel. In contrast, we have the faithful Lord and Savior of the gospel. The faithful Lord and Savior of the gospel. So unang binanggit ni Pablo yung mga tao, yung mga kasama niyang nanatili at yung mga nang-iwan at tumalikod sa kanya, yung mga nag-o-oppose sa gospel. Ito yung mga tao. Paul painted a picture of people na, unreliable. Ito po yung katotohanan, mga kapatid. Unreliable tayo bilang mga tao. Even us, kung kilala natin ang ating mga sarili, minsan hindi natin maintindihan ang sarili natin. That's why we need to look to Christ constantly. The faithful Lord and Savior of the gospel, sabi ng verses 16 to 18, at my first defense, no one came to stand by me, but all deserted me. Perhaps, ang sinasabi ni Pablo dito, yung kanyang court trial. Humarap siya kay Emperor Nero. Imagine, yung kanyang first trial in a Roman court presided by the emperor himself. Wala yung mga kaibigan niya. Wala sila. No one came to stand by me, but all deserted me. Imagine, he will face the emperor, yung baliw na emperador, Nero. Pero wala sila. Now, hindi natin alam yung reason. Perhaps, yung reason ay lehitimo. Wala talaga sila doon. They cannot make it to the trial. O kaya naman, talagang yung iba hindi nagpakita. Siguro natatakot. Ayaw nilang ma-identify na isang Kristiyano din kasi pwedeng manganib ang kanilang buhay. Pero anong sabi ni Pablo? May it not be charged against them. Hindi niya sinabi, husgahan nawa sila ng Diyos. Pero ang sinabi niya, may it not be charged against them. Ibig sabihin, He's giving them the benefit of the doubt. He's giving them the benefit of the doubt na baka nga talaga, some of them cannot make it. Pero dito makikita natin, mga kapatid, kung paano ibinuhos ni Pablo ang nararamdaman niya bilang isang lingkod ni Kristo. Naging honest siya kay Timoteo. Naging honest siya sa kanyang nararamdaman. He became authentic. The great Apostle Paul became authentic. Pero bakit nagawa ni Pablo yon? Bakit nagawa ni Pablo na maging honest? Bakit nagawa ni Pablo na sabihin yung tunay na nararamdaman ng kanyang puso without thinking
Na baka sabihin ng iba, di ba apostol ka? Bakit ganyan ka magsalita? Bakit parang sinusumbatan mo ang mga kapwa mo lingkod? No, that is not the reason. I believe the reason is because the Lord stood by Paul. Kasi ito pong sabi ng verse 17. Paul can be honest with himself, and to Timothy, he can be authentic about his feelings because, sabi ng verse 17, but the Lord stood by me and strengthened me. Ibig sabihin mga kapatid, nung kaharap ni Pablo, yung emperador, he is standing in trial, nasa korte, walang kasama. Anong conviction ni Paul? The Lord stood by me and strengthened me. Anong reason? So that through me, the message might be fully proclaimed and all the Gentiles might hear it. So I was rescued from the lion's mouth. We can say na baka muntik ng hatulan si Pablo right there and there. Muntik na siyang ipakain sa leon. Pero the Lord strengthened me para daw ano? So that through Paul, the message might be fully proclaimed. I believed, mga kapatid. Nung nagsasalita si Pablo, para depensahan ang kanyang sarili sa harap ng korte ni Emperor Nero, hindi siya masyadong nag-focus sa kanyang depensa. I believe, nung kaharap niya si Nero, he preached the gospel to the emperor. When he was in court, he proclaimed Christ to the emperor. Wala namang pake actually si Pablo kung papatayin siya o makukulong siya. Wala naman siyang pakialam kung lalaya siya. He is not after that. Ang goal ni Pablo, maipangaral si Kristo anuman ang kanyang kalagayan. Kung malaya siya, he will preach the gospel. Kung nakakulong siya, he will preach the gospel. Lahat ng sitwasyon niya sa kanyang buhay, ginagamit niyang oportunidad para ipangaral si Kristo. Kaya nga, he can say that the Lord stood by him. And the hope of Paul is this, verse 18, the Lord will rescue me from every evil deed and bring me safely into His heavenly kingdom. To Him be the glory forever and ever. Amen. Paul's confidence is deeply rooted in the faithfulness of the Lord. Kaya nga nanatiling tapat si Pablo dahil kilala niya, alam niya na tapat din ang kanyang Panginoon. Tapat din ang kanyang Panginoon na tumawag sa kanya para ipangaral ang Ebanghelyo. Kilala ni Pablo ang kanyang pinaglilingkuran. Kilala niya ang kanyang tagapagligtas. He told Timothy that all deserted him, but he also asserted his confidence in the Lord. Ano yung confidence ni Pablo? The Lord stood by me and strengthened me. The Lord stood by me and strengthen me. Yan ang kanyang conviction. Yan ang kanyang pag-asa. Yan ang kanyang tinitignan. Yan ang nagbigay ng kalakasan sa kanya na magpatuloy sa gitna ng kanyang pagsubok o ng kanyang kahirapan. Alam niyo po mga kapatid, when everyone else turns their backs on us, Christ will stay with us. Kapag ang lahat sa paligid mo ay tumalikod na sa'yo, iniwanan ka, isang persona lang ang mananatili, and that is Christ Himself.
Christ will stay with us. Hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Mananatiling kasama natin si Kristo. The Lord preserved the faith of Paul in the midst of persecution, in order for the gospel to be fully proclaimed to the Gentiles. Bakit kaya hinayaan ng Diyos na hindi mo na agad mamatay si Pablo? Bakit kinakailangan na mag-undergo pa siya sa proseso ng criminal law ng Rome to stand in trial? Bakit ganon? Because nais ng Diyos na kumalat ang mensahe ng Ebanghelyo. Nais ng Panginoon na marinig ng madaming tao na si Kristo lamang tagapagligtas. Nais ng Diyos na marinig ng mga Romano, even the emperor himself, that Christ is Lord, not Caesar, not the gods of the Romans. Iisa lamang ang daan patungo sa langit. Iisa lamang ang tagapagligtas. At ang pangalan niya ay Hesukristo. That is the message na nais ng Diyos na ma-put across sa madaming mga tao. Hence, the preservation of Paul. Listen to this, mga kapatid. The Lord may not remove our suffering, but He will definitely sustain and strengthen our faith in Him. Ulitin ko po. The Lord may not remove our suffering, but He will definitely sustain and strengthen our faith in Him. Madalas, ganyan tayo manalangin, hindi po ba? And there's nothing wrong with that. Naipanalangin natin sa Diyos na alisin niya yung ating mga pagdurusa. Alisin niya yung ating mga pagsubok. Yes, by all means, pray. Pero alam niyo mga kapatid, yung blessing is not the removal of our hardships. The blessing is not the removal of our challenges and our trials. The blessing is that in the midst of suffering and trials, the Lord is with us. The Lord is with us. Kasi when everything is okay, di ba? Madaling kalimutan si Lord. Kapag walang problema, when everything is going smoothly, madaling umasa sa sarili. Pero kapag merong trial, merong pagsubok, yet then, nare-remind tayo na kailangan natin si Kristo. When there is suffering and there is hardship in the ministry, nare-remind ng mga pastor na hindi naman dahil sa husay mo, kaya lalago ang simbahan. When there's hardship in the ministry, nare-remind ng bawat isa sa atin na hindi naman dahil sa akin kung bakit nagpapatuloy ang ministry. Yes, we need one another, pero madalas tayong nire-remind ng Panginoon na tumingin sa Kanya at hindi sa ating mga sariling kakayahan. Remember, the blessing is not in the removal of suffering. The blessing is in the midst of suffering. Christ is with us. Christ is with us. So the message of the gospel will be proclaimed. The word of God will accomplish its purpose. Di ba sabi ni Pablo, so that through me, the message might be proclaimed. Pinalaya ba siya? Hindi ba? Ito yung pangalawang pagkakataon na nakulong si Pablo. His first imprisonment, naka-house arrest pa siya. Meron pa siyang comfort. Pero itong kanyang pangalawang beses na pagkakakulong, wala na.
He is in a dungeon. Nakalubog sa lupa, nakakulong. Pupugutan na ng ulo. Hindi na siya lalaya. He will now depart this world. Pero anong conviction ni Pablo? The Lord stood by me and strengthened me. The enemies of the gospel or the enemies of God may put into prison the ministers of the gospel, but they will not be able to imprison the message of the gospel. Ang mga kaaway ng ebanghelyo, they can do yung ginawa nila kay Pablo. They can put us into prison, they can murder us, pero hindi nila mapipigilan ang paglaganap ng mensahe ng kaligtasan kay Kristo. Hindi mapipigilan ng kahit anong pagkakulong o pagkabilanggo o pagpaslang sa madaming Kristiyano ang paglaganap ng mensahe ng kaligtasan kay Kristo. And alam niyo po ba, the fastest growing church is not in America. The fastest growing church is in Iran. It is in China. And we can say, in North Korea. Kung saan matindi yung persecution, doon mas mabilis ang paglago ng Kristyanismo. And that is a lesson for all of us kasi komportable ang maging Kristiyano sa ating bansa. And I encourage you mga kapatid, kung sila, they are very eager to serve and to worship the Lord, how much more? With all our challenges mga kapatid, let's keep on serving Christ. Let's keep on showing up in the church. Because the Lord will stand by us and He will strengthen us. Hindi po sayang ang inyong mga effort at ang inyong mga pagpapagal. Paul has the assurance that even in his impending death, the Lord is accomplishing His good purpose for his life. Think about this mga kapatid. Ganito mag-isip si Pablo. Ang isang normal na tao, iisipin niya, sayang ang buhay ni Pablo. Ang isang typical na tao, iisipin niya, nasaan ang Diyos? Bakit niya hahayaang mapugutan ng ulo ang isa sa pinakatapat na lingkod niya? But in the mind of the Apostle Paul, even in his impending death, kahit na sa kanyang malapit ng pagpatay sa kanya, alam ni Pablo, the Lord is accomplishing His good purpose for my life. Paul may lose his head because of his testimony of the gospel, but he will certainly not lose his reward and his heavenly home. Parang sinasabi ni Pablo, ano ngayon kung pugutan ako ng ulo? Yun lang yung mawawala sa akin. But I will be with God. I will be with Christ. At sa muling pagbabalik ni Kristo, the Lord will resurrect my body. Yung ulong pinugot sa Kanya, babalik din sa Kanya yon. That is the hope of the Christian faith, mga kapatid. At the end of the day, hindi po talaga tayo lugi. Ano man ang mawala sa iyo dahil sa pagsunod mo kay Kristo, the Lord will compensate you when He returns. So do not hold back. Do not hold back in serving Christ. Even if at the moment, lugi yata. Perhaps, sa mata ng tao o sa mata mo, oo, walang ROI agad. But the Lord will compensate us. Wala pong magiging sayang.
For Paul, his execution is God's way of rescuing him from further evil and suffering. Ganito mag-isip si Pablo. Sayang ba talaga? Kawawa ba talaga si Pablo? Pinabayaan ba talaga siya ng Diyos? Bakit hindi siya pinalaya? Bakit hindi siya iniligtas? Why did God did not rescue His servant? Pero ito po yung gusto kong pag-isipan natin. The death of Paul is God's grace towards Paul. Yung pagpatay kay Pablo ay biyaya ng Diyos sa kanya. Paano naging biyaya yon? How can we consider it a blessing? Blessing, papatayin siya? Pero imagine, kung bubuhayin pa siya ng mas matagal ni Lord, mas madami siyang suffering na kakaharapin. Mas mahihirapan siya. Mas masasaktan siya. Merong nagtanong, bakit daw pati yung mga bata, mga babies in the Old Testament, bakit pati yon inutos ni Lord na patayin ng mga Israelita in the book of Joshua, hindi ba? Sabi ng pastor, perhaps the Lord is being gracious to those babies na hindi na nila mararanasan yung kahirapan dito sa mundong ito. Perhaps the Lord is being good to them. He is being gracious to them. He is rescuing them from further suffering in this world. Alam niyo po mga kapatid, when the Lord allows something evil to happen in our lives, He is still being good to us. Kapag merong ipinahintulot na matinding pagsubok ang Diyos sa atin, tandaan po ninyo, nananatili pa din siyang mabuti sa atin. So with all the things na pinagdadaanan po ninyo, with all your challenges and your suffering, remember, the Lord is being good to us. Let me close. Paul concludes this section by giving a doxology. He gave God the glory even in the midst of his trials. Sabi niya, to Him be the glory forever and ever. Amen. Paano nagwakas itong section na to? Paano magwawakas ang buhay ni Apostol Pablo sa pagbibigay ng pinakamataas na papuri at pagsamba sa Diyos? Paul knew the Lord. Kilala ni Pablo ang kanyang Panginoon. Kilala ni Pablo ang kanyang tagapagligtas. Kaya nga nanatili siyang nagpe-persevere. And because of this, he can praise Him even in the midst of his suffering and impending death. Dahil kilala ni Pablo si Kristo, kahit sa gitna ng kanyang pagdurusa at sa kanyang kamatayan, kaya niyang magbigay ng papuri kay Kristo because he knows that Christ is good. Kaya nga mga kapatid, tandaan po nating mabuti ito. Our knowledge of God is what will sustain us in the hour of trials. Our knowledge of God is what will sustain us in the hour of trials. Ano yung magpapanatili sa yung naninindigan sa pananampalataya? Kapag mayroong pagsubok, it's your knowledge of God, ang pagkakilala mo sa Diyos. Therefore, let's be firmly established in right knowledge of God and the correct understanding of His ways. Ibig sabihin mga kapatid, ito ang kinakailangan ng bawat isa sa atin.
ang tamang pagkakilala sa Diyos. In other words, theology and doctrines matters. Hindi lang po yan pang academically, it's not just an academic pursuit. Theology is very practical. Theology will sustain you in tough times. Ang tamang pagkilala sa Diyos sa kanyang salita. And that's why Paul was able to praise God even in the midst of his trial and suffering. Remember mga kapatid, kapag tumalikod ang lahat sa atin, the Lord will stood by us and He will strengthen us. Manalangin po tayo. Amang banal, salamat po sa mga salita mo ngayong umaga. Nagpaalala at nagbigay sa amin ng pag-asa at kalakasan. Nagbigay din sa amin ng warning. Panginoon, pinupuri po namin kayo. Gamitin mo nga po ang mga salita mo para magdala ng pagpapala sa aming mga puso at magpalakas sa aming mga pananampalataya. And may you use those words of yours to convict people of their sin, to save them and to bring them to Christ, Lord. Upang nang sa ganon, kayo lamang po ang patuloy na maluwalhati sa aming kalagitnaan. Bless GCF Pampanga West. Bless each and every one of us. In Jesus' name we pray. Amen and amen.